Yung masamang alipin. Bakit tinawag na masamang alipin? Dahil yung nasa puso niya. Malayo pang darating ang Panginoon. Alam niya, di ba? Alam niya na darating ang Panginoon, pero yung sa kanyang puso, malayo pa. Kaya umpisa na niyang saktan ang kapwa niya alipin. Nakikipaglasingan, gumagawa ng kalayan. Dahil nga yung isip niya malayo pa eh. Datapot ang mabuting alipin, ang mabuting anak ng Diyos. Laging handa na alam niya darating ang Panginoon sa hindi inaasang araw. Dahil ang gaya na Apostol Pablo, mga minamahal na kapatid, ang pagsalarawan niya yung pagdating ng ating Panginoon Kristo para magnanakaw. Na hindi alam kung anong oras, anong araw, anong buwan, anong taon. Basta't ang mabuting alipin sa Panginoon, laging handa, nangagpupuya. Kailan ng utos, ring talaga, utos sa bawat sabik na mga mabubuti, mga mapalad na alipin. Ayon po ito, dito po sa Matthew Kapitulo 25, talatang 13, ganito po ang marapat sa bawat isa sa atin. Mga puyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw sa Panginoon. Alam natin darating natin. Kaya ang utos mga puyat na. Bakit? Alam mo hindi may darating. Diba? Nawari bagay. Nang ikay tawagin. Nang ikay ikangam. Pagsabihan ng iyong anak na nasa abroad. Kung mga magulang mo nasa abroad. Anak, may darating dyan na pakit. Diba? May pakit. Di sa mga tuwid, hinihintay mo yung pakit. Diba? At hindi rin alam ng magulang kung kailan darating sa iyo, mapapasa kamay mo yung pakit na yun. Itiming wala ka, may pinuntang ka, i-deliver yung pakit. Maniniwala ka ba, iiwan sa bahay yung pakit para sa'yo? Kung i-deliver na. O kaya, natutulog ka, nakakatok na yun yung nag-deliver at tao, hindi ka magising. Iyon na pala yung pakit. Iiwan ba yung pakit? Ay hindi. Sagutin niya yun. Hindi na niya ibibigay. Ano na pala mo? Maghintay ka na naman ng ibang pangyayari. Dadagdagan pa ng bayan. Ganun ang ibig sabihin. Kung hindi ka handa dahil hindi mo alam ang araw ng oras, darating yung magbibigay ng gantimpala sa atin at wala tayo. Sayang. Nagiging walang kapuluhan ang iyong pagpapakasal. Kaya ang ibig lang sabihin nito, kapatid, laging handa. Huwag kang lilihin. Manatili ka sa kanila. Dahilan gaano man ang pagtawag ng Panginoon sa iyo, magmula ng una, kaya nga nang sabi, mas malapit na ang kaligtasan natin ng kahit tawagin ng mundo. Kaya dito, nasa uling yung ibig sabihin, malapit na tayo ng finish line. Kapatid, itong kapag mawawala ng gantimpala, kaya naman. Dahil ang pagkawala ng gantimpala, kapapakal. Kaya, laging handa. Ibig sabihin po yung mga kuyat, hindi siya isip na sabi, tayo, hindi na matulog. Hindi. Yung lagi kang handa, ginagawa mong kaluban dahil mapalad ang alipin. Pagdating na kanya, ang Panginoon ay nakikitang gumagawa ng kanyang banal na kaluban. Ganyan na. Buti nga tayo, kapatid, pagsapit na gabi, namamay na tayo. Pero ang amang Diyos na hindi natin nakikita. Walang isang sandali na siya nakikita. Tayo, namamay nga na, andun pa rin ang kanyang pagtawa. Upang rin, para nang sa magkakit, ilayo ka sa anong pangalan. Lalo-lalo na sa lipunan. Sino magsasabi na may payapa ka kayong pag-ibig sa pagkakas? Nagaya na lang na ating nababalitaan ng minamahal na kapatid. Kapit-bahay mo. Kung hindi umalingasaw yung baho, patay na pala. Pinasok naman ng loob, pinatay lahat.
Kung hindi alingata yung baboy, ang patay na pala, hindi mo magugulat ka. Nangyari yun. O kita mo ang pangyayari kapatid. Ha? Hindi pa man lang nakaka-recover ang ano. Sa parting Bisaya, Eastern Samar at City. Kaya binugbog na naman ni Ruby. Awang-hawa ka na naman sa nakita mo. Yung mga tent na pansamantalang tirahan na, isang taon na, yung binal na naman. Ang dami na naman yung mga tinayong, ika nga, pansamantalang silungan dahil hindi pa nga naman nagagawa yung shelter o kaya bahay nila. Ayun na, nagkatanggal, linipad lahat ang yero. Kala mo yung yero, papel kapatid. Saan ka nakakita yung buong ano? Eh, di ba mabigat na yung ano? Motorcycle, yung pinapasada. May sidecar. Ha? Akala mo kay sina Maris umaling. Nasa van sila kapatid no? Inilipad yung buong tricycle. Umampas sa ano? Umampas sa salamin ng van nila. Hindi sila lumabas kapatid sa lakad. Walang iniwan na doon sila sa van. Ay dami kagamitan ng reporter pa, mga microphone, mga lapel, mga camera. Para daw silang niyuyug-yug sa loob ng ano. Eh kung hindi sila sinakluluhan, naku po, aywan ko lang. Maiyak-iyak siya kanina nagbabalik. Na alam niya katapusan na rin. Allah ka, pag-umat, samar pa kasi Allah ka. At nakakakita mo ng napakaraming tubig. May mga dako, dapat. Meron na din naman mas mataas. Hanggang mataas na ang ano. Yan kapatid. Wala ka nang ikanga, sukulingan. Kung hindi sakit, walang kalunasan. Mga ganyang mga unos, napakatitindi. Alam nyo, ang sinabi ng Pag-asa sa ngayon, baka sa susunod na taon, meron na silang i-declare ang salitang super typhoon. Dahil nandito sa Pilipinas, wala pa po yung katagang super typhoon, pero sa susunod na taon gagawin na yung salitang super typhoon. At magbababa sila ang kasalukuyan na nga po forecasting hanggang signal number 3 lang. Baka maglabas daw sila ng hanggang signal number 5. Ito kapatid na itong mga forecaster na ito, ayon sa kanilang anting karunungan patungkol sa mga klima, kita mo na nagka-advance na rin. At ang nakapangyayari, kapatid, nakapangyayari na nagulat ako dahil ng timing pa naman ikakasal ang kapatid natin, Magnobio, kapatid natin si Clay. Noong Lunes, merong website na hindi alam kung saan galing. Pumasok dito sa Pilipinas ang isang website na ang pangalan ng website na yun ay ashleymadison.com. Ashley Madison na ang pinaka-team life is too short, having an affair. Ibig sabihin ng ika nga po, yung website na yun, kinikayat nila yung may asawa makipag-ugnayan sa iba. Kaya ang Department of Justice o kagawaran ng tarungan, gusto nilang itapat. Ang lakas ng hata. Isa ba ng lakas, kapatid? Tahasang paglabag sa utos ng Diyos yan. Dahil ang pakikipagkapit, wag! Magsitakas kayo sa pakikipagkapit, pangangalun niya. Ngayon, hikayatin ka ng isang website. Ang website, kapatid, alam naman natin, nakakatulong. May makabutihan, pero karamihan dyan. Pawang ang tingkasan. Napatiyan, ginagamit na ng Diablo upang lituhin, dayain, iligaw ang tao sa kalooban namin. Kaya huwag tayong padaya, huwag tayong paligaw. Huwag. Dahil ang kapatid, ang inaasam natin, naghihintay man tayo ng kanyang pala. Kaya, laging hanggang, laging gawin ang kalooban. Dahil walang pagkamit natin, kumakakamit po natin ang biyaya ng pagpundo sa kanya. Yan ang biyo na ating napag-aralan ng minamahal. Nawa.
binigyan na naman tayo ng upang lalo titibay tatagal. At minsan pa po, hindi ko tumayo kahit ng lalo sa natin. O Diyos, aming Ama, hiling namin pakinggan po sana ang dalangin. Sana kang sala kami ay patawarin at ang kaluluwa ay linisin. Manalangin ka, kapatid na din. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. At natapos na naman po ang aming pananalangin. Aming Panginoon ay yung mga salita na aming narinig. Panginoon ay pumasok sa aming puso at isipan, Panginoon. Maging sandata namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na Panginoon. Maging gabay po namin, Panginoon, upang iwas po sa mga tukso na lagi pong lumalapit sa aming Panginoon. Maging sandata namin upang mapaglabanan ng mga ito, Panginoon. At maging gabay namin, Panginoon, sa pagtahak ng daan na patungo po sa inyong pinakakong buwan na wala. Panginoon, hindi po kami, Panginoon, nakapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakamali, Panginoon, na alam namin, Panginoon, hindi ka lumabigin sa inyo na harapan. Panginoon, sana po sa mga susunod na araw, Panginoon, hindi na po namin magawa ang mga bagay na Panginoon, pinapanalangin sa inyo, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, ang nagabay niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa aming mga kapatid na hindi namin kasama, Panginoon, ngayon sa araw na ito, Panginoon. Sana, Panginoon, dumating ang panahon na sama-sama kami maglingkod sa inyong banal na harapan. Gabayan din po, Panginoon, ang aming mga ministro. Na, Panginoon, bigyan niyo po sila ng sapat na kalusugan at matinong pag-iisip, Panginoon, upang maipamahagi pa po nila inyong mga banal na salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin, sa mga pinagkukunan namin ng pagkagawain, Panginoon. Sana, Panginoon, hindi ito maging hadlang, Panginoon, upang kayo mabaliwala ang aming paglilingkod sa iyo. Pagkos, Panginoon, makatulong ito, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong mga salita, Panginoon. Iligtas niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga panahong ito na halos sunod-sunod na po ang mga hindi magandang nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Sana, Panginoon, ilayo niyo po kami sa kapahamakan, Panginoon. Hindi po, Panginoon, maging hadlang ito upang kami mabitiw sa aming tungkulin sa pagganap ng inyong mga binatang na responsibilidad sa amin, Panginoon. Marami po ako naisabihin, Panginoon. Ganun din po ang aking mga kapatid, Panginoon, sa inyo. Na alam po, Panginoon, kailangan nakakapatid ng mga sa lahat, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas na lakas, Panginoon, hanggang sa nakahuli-hulihan ng inyong pag-isip, Panginoon, na kapanghawakan namin ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Na ito lamang po, Panginoon, ang gumagabay sa amin. Sa kabila ng kahirapan, Panginoon, nandiyan kayo upang kami tuloy. Panginoon, sana po, Panginoon, ang mga salitang hindi namin matigas, ang kahilingan ng aming puso at isipan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ay ibibigay niyo, Panginoon, sa tamang panahon. Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, salamat po.